Mga tol, ito nakakatakot na balita to, no? Sa ibang bansa, international news to. Dahil si Putin, mga kapatid, ay nag-order ng gigantic Satan 2, mga tol, ang pangalan, no, nukes, to be on combat duty soon. Ibig sabihin, nire-ready na nila, mga kapatid, para sa labanan. No, malapit na. Ito na kaya ang simula ng pinangangambahan ng buong mundo, mga tol. Ang sabi rito, Russia is continuing its work to place the unstoppable Satan 2 ICBM on combat duty. It is part of its strategic nuclear arsenal, which is considered terrifying. No? Terrifying talaga, mga kapatid. Ito, alamin natin tong balitang to. Though malayo sa atin to, mga kapatid, dapat nating malaman yung mga ganitong bagay kasi talagang maaapektuhan ang lahat, mga tol. Kasi pag ito pinakawala ni Putin, mga tol, mag-expect tayo na sunod-sunod na yan. No? Tuloy natin to. Yan o. Новое, что мы придумали. It is part of its strategic nuclear arsenal, which is considered terrifying, mga kapatid. Такой проект бригада, где мы обучали начальников. То есть у них на доставку сразу зашли, Mula sa Wiyon to, готовы The move is linked to President Putin's desire for retaliation. Following use of long-range missiles provided by the US and UK, mga tol. Ito yung yung laging ipinangbabanta, no? Laging ipinangtatakot, mga tol, ng Russia. Na kapag sila ay nagipit na, naipit na, mga tol, damay-damay na lahat. No, which is ito'y parang tinutulig sa rin at hindi yan sinasang-ayunan. Kasi, mga tol, may batas na para dito sa paggamit ng nuclear, mga tol. Hanggat maaari, walang gagamit nito . Diba? Ito'y ginagamit nila para pamigil, no, na halimbawa papasok ka sa gera, like for example itong ginawa ng Russia, pumasok sila sa gera. Ngayong naiipit sila, nagigipit na sila, mga tol, dahil maraming tumutulong sa Ukraine. Akala natin aabutin lang yan ng ilang linggo, matatalo na nila Ukraine, pero umabot na, mga tol, ng mahigit 2 taon na to, at eto nagigipit sila, mga tol. Eto na ngayon yung pinantatakot nila, mga tol, pinambabanta nila ngayon yan. The Satan 2 missile, officially known as the RS-28 Sarmat, it has a range of 18,000 kilometers. God, grabe yun. 11,000 miles and a launch weight of over 208 tons. It's designed to deliver nuclear warheads across vast distances sa mga malalayong lugar. It can potentially reach targets in the US or Europe and ruin o wasakin, mga tol, durugin ang kanilang opponents in a single strike. Ganong katindi yun. Grabe. In a single strike, sabing ganun. Pangalan na pangalan pa lang, Satan 2. Grabe. The Sarmat system, featuring a liquid propellant heavy missile, is reportedly in the final stages. Niyahanda na. However, its development has been plagued by delays and technical setbacks. Initially, Russian officials projected that the Sarmat would be ready for deployment by 2018. Dapat noong 2018 pa. Pero 2024 na ngayon. The Kremlin later set a target for the end of 2022 o hindi pa rin natuloy. In September 2024, a test of RS-28 Sarmat ended in a failure. So ito siguro yon yung video to, no? Tinest nila yan September 2024 pero nag-fail. It destroyed Russia's sole test site for hypersonic weapons. So nasirahan yan. Pero ngayon, mga tol, sinasabi nga rito, nukes to be on combat duty soon. No? Well,
Hindi natin alam mga tol kung this time magtatagumpay na siya, pero dapat nga daw by the end of 2018, 2022, tas ngayon 2024, tas nag-fail pa siya nung September mga tol. Pero kapag eto natuloy na mga tol at eto ay naisakatuparan at once na ginamit yan ni Putin, ako po, talaga naman. Pero maraming sabi-sabi na eto daw ay puro pananakot lamang daw. Hindi naman daw talaga yan magagamit ni Putin. Ano sa tingin ninyo mga tol sa balitang yan, no? Eto, talon ulit tayo mga kapatid sa balita naman dito sa Pilipinas. Yung pakikialam daw mga kapatid ni PBBM sa planong impeach Raps versus Sara Duterte mga tol ay kinundi na ng Makabayan Solons o Makabayan Black ata to mga tol. Kasi di ba nga pinigil ni PBBM yung planong pagsasampa ng impeachment laban kay VP Sara. Ngayon nagagalit mga tol itong Makabayan. Ang sabi rito, kinundi na ng House Makabayan Black ang umano'y pakikialam ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gawain ng mababang kapulungan ng Kongreso, partikular na sa issue ng impeachment kay Vice President Sara Duterte. Mga tol, no? Kasunod dito ng pahayag ng Pangulo na hindi niya suportado at pag-aaksaya lang ng panahon ang pagtalakay sa impeachment complaint mga tol. Ano sa tingin ninyo tungkol dyan? Panoorin natin tong report na to, mabilis lang to. Kinundi na ng Makabayan Black ang umano'y Hindi ko gusto tong Makabayan Black na to mga tol. Nalilink to sa, alam nyo na. pakikialam ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga gawain sa mababang kapulungan, partikular na ang planong impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ano? Tong babaeng to, itong aling to. Di lang kita yung pangalan eh. Yan yung napanood nating, binigyan natin ng reaction video. Tutol siya sa pagbili ng AFP ng mga missile kasi ginagamit lang daw ang missile na yan sa mga komunidad dito sa Pilipinas, mga tol. Pero never niyang sinabi kung ano ang dahilan kung bakit napapalaban ng AFP. Na hindi niya nga nabanggit o hindi niya man lang na-mention na merong legit operation ang AFP sa mga rebelde na nandoon malapit sa komunidad na yon. Basta ang sabi niya, tutol siya sa pagbili ng mga missile na yon, mga tol. Kaya, nako, ewan natin bakit nandirito to sa Kongreso eh. Ayon sa grupo, ito'y malinaw na pagtatangka ng impluwensyahan ng Pangulo ang Kamara na labag sa probisyon ng saligang batas na separation of powers sa parehong sangay ng pamahalaan. Gayunpaman, nanawagan ito sa House leadership na manatiling independent at isagawa ang mandato nito na batay sa isinasaad ng konstitusyon. Well, eto, hindi na natin, ine-expect na sasang-ayon talaga sila kay PBBM. Kasi nanggigigil na rin to kay VP Sara, mga tol. Eto mga to, panahon pa lang ni Pangulong Duterte. Andito na tong mga to eh. Di ba? Anong masasabi nyo tungkol dyan mga tol? Yung umano'y pagpigil ng impeachment kay VP Sara ni President Duterte ni President BBM kasi nga sabi ni BBM pag-aaksaya lang daw sa panahon, wala naman daw ikakabago to ng buhay ng mga Pilipino, pero ngayon kinukondena nitong mga to. Anong masasabi nyo dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shobal D. Peace out.